Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. So dito sa latest satellite image animation, makikita natin offshore o nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Christine. Subalit yung makapal na ulap nito, simula pa nga kahapon, ay nakakaapekto na sa nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina alas 10 ng umagang sentro ng tropical storm na si Christine ay tinatayang nasa laing 255 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyo ito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 105 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lokasyon at lakas ng bagyong si Christine, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa mga lugar na naka-highlight ng yellow sa ating mapa. Ang mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ganon din dito sa may bandang Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at dito sa Metro Manila nakataas na rin po ang warning signal number 2. Gayon din sa may bandang Cavite, Laguna, Rizal, sa Quezon kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay at dito sa northeastern portion ng Sorsogon. So yung mga lugar na may warning signal number 2, patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi natin masungit na panahon, mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga ilog na posibleng tumaas ang mga level ng tubig, umapaw dahil sa patuloy na pag-ulan. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nag-uulan sa kanilang lugar. Samantala, wind signal number 1 naman nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng light blue sa may bandang Batanes, dito rin sa may bandang Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Sarumblon, Calamian Island, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Visayas area, Aklan, Capiz, Antique kasama ang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, dito sa northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island at Camotes Island, sa may bandang Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Warning signal number 1 din, bandang Mindanao area, particular na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Group. Yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At gaya na nabanggit natin kanina, doon sa lugar na may warning signal number 2, nandiyan pa rin yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, habang yung mga hangin naman pwedeng makasira ng iba't ibang struktura, mga bahay na gawa sa magaganda na materyales, yung mga ilang uri ng pananim ay pwedeng matumba, mga poste ng kuryente pwede rin pong matumba. No? So sa mga kababayan natin na nandito sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, sana po sa mga oras na ito ay nakapag-impact na sila ng mga supplies for the next 2 days at patuloy ngayong ugnayan nila sa kanilang local government at local DRO officials para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. And as much as possible, ngayong araw, bukas hanggang Biyernes, manatili lang po sa loob ng inyong bahay kung walang importanteng gagawin, kung maiwasan nating lumabas para maiwasan yung mga peligro ng paparating na bagyong si Christine. Ngayon, ano nga ba inaasahan natin pagkilos nitong naturang bagyo, Kailan ba magla-landfall? So, ito yung current location ng bagyo si Christine, offshore pa rin or yung sentro, nasa karagatan pa rin. Pero pinakita nga natin kanina, yung makapal na ulap nito, sakop ng buong Luzon, nakararaming bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi ay ma-upgrade or mas lalong lumakas pa ito, possibly severe tropical storm category bago mag-landfall dito sa may bandang Isabela area. Pero ulitin po natin, yung area probability
nagpapakita na posible pa rin may mga senaryo na hindi natin nirule out na pwedeng somewhere over the Cagayan or possibly the northern part of Aurora, posibleng maglandfall ang bagyo, yung sentro ng bagyo, no? So itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora, dapat po handa sa posibleng landfall scenario. At yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals number 2 and 1, dapat handa na po sa mga oras na ito sa paparating na bagyo. Nga, inaasahan naman natin na simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, tatawirin ng sentro ng bagyong si Christine itong bandang Northern Luzon area. At bagamat yung sentro tatawid sa Northern Luzon area, inaasahan natin, nandiyan pa rin po yung babala natin sa mga ilang bahagi, ilang lalawigan, Central and Southern Luzon at mag-ilang bahagi ng Visayas na maapektuhan pa rin po ng bagyo. So, hindi lamang po yung binanggit ko kanina tatlong lalawigan dapat maganda, no, yung posibleng unang tamaan, kundi ulitin ko, lahat ng lugar na may warning signal. And then, titingnan natin yung forecast track. Posibleng sa darating na Biyernes, halos nasa northwestern boundary na to ng ating air responsibility, no? Biyernes ng umaga. And possible, Biyernes ng hapon hanggang gabi, tuloy itong lalabas ng ating air responsibility. Pero dahil napakalawak ng bagyo, kahit po lumabas na ito ng PAR sa darating na Biyernes, posible pa rin tayong may warning signal dito sa western section ng Northern at Central Luzon. Kaya tantabayanan po natin mga kababayan yung 3-hourly update na po natin sa bagyong si Christine dahil nga inaasahan natin na posibleng maglandfall at tumawid ang bagyong ito. Ngayon sa darating naman na Sabado ng umaga, tuloy na itong lalayo sa boundary ng ating air responsibility at bagamat inaasahan natin itong posible pang mag-develop into typhoon category na bagyo, inaasahan natin itong tuloy ang kikilos dito sa either the southern part of China or towards the Vietnam area. So ang ating pong forecast track nananatili, yung mga nagdaang araw, halos same scenario, pero inuulit ko po every 3 hours magbibigay tayo ng update. Kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, intensity, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa warning signal at sa mga inaasahan nating paulan at lakas ng hangin